Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Welcome to Agribusiness How It Works, Grand Meet and Greet. We would like to thank our major sponsors, Crispy King, Sarap, Busog at Budget. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. AgriDome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, Basta Aluminum, One Sky. Don Benitos, Pambansang Cassava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. We would also like to thank the following: Rumsol, Pampanga's Best, Mega Prime Foods, Godel Chocolate, Sandoval Best, Razons by Glenn, Don Ricardo's Lechon House, Agrimac Philippines, Allied Botanical Corporation, Tate Aqua Feeds, Sugarcane and Beyond. Transfer It. Business Matching, bringing together players across the agriculture industry, from crops, livestock and poultry, aquaculture, manufacturers, marketing, and more through Agribusiness How It Works. Who will be the two lucky winners of a trip to Hong Kong and Guangdong, China? Stay tuned! This is made possible by Book and Go Travel and Tour Services. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the grand meet and greet of Agribusiness How It Works. We're thrilled to have you here tonight, and we promise an engaging and enlightening experience for everyone involved in the agricultural sector. Let's dive in with our welcome remarks. To kick off our event, please welcome Miss Sofia Gansenya, the executive producer of Agribusiness How It Works. Miss Gansenya will share her insights and vision with us. Another round of applause for her, everyone. Hello everyone. Good evening po sa inyong lahat. Welcome to our first Agribusiness Grand Meet and Greet. We are very happy to have you all, and we are also very happy na andito po yung ating very special guest speakers, Mr. Ronald Mascareñas, Mr. Guido Bagsig, Mr. William Tulim, and of course, my dad, Buddy Gansenya. I started working for my dad when I was 15 years old. And ang first job ko po sa kanya is coordinator or researcher niya. So ako basically yung naghahanap ng farmers na i-feature namin sa agribusiness at the age of 15 until now. And that time po, sobrang hirap humanap ng mga taong i-convince namin na pagbigyan kami ng oras nila kasi parang around 30K subscribers lang ang meron kami. So, I get really frustrated sometimes. Tapos, nagrereklamo kay daddy. Sabi ko, parang wala namang effect itong pinapautos mo sa akin.
Pero ang sabi niya, tuloy-tuloy mo lang yan, meron din magre-reply dyan. So, totoo nga po, meron naman, pa isa-isa, but majority of the time, wala talaga. Fast forward to now, andito na po tayong lahat. So, I am very proud to say that this is a result of 12 years of hard work, and I am really grateful for all of you tonight for coming. Even po yung mga resource person namin na wala dito. Gusto ko pang mag-thank you sa pag-welcome nyo sa parents ko, pag pumupunta siya sa mga farms nyo. Thank you po for eating a meal with them, sa paghanda ng the best of the best na pwede nyong i-offer. And thank you po for choosing our platform para dito nyo i-share yung life stories nyo. And marami po kaming prepare tonight. Sana po ma-enjoy nyo lahat kasi para po sa inyong lahat ito. Thank you rin po to my dad's subscribers. So loyal, so generous. And thank you po for coming and let's enjoy the rest of the night. Thank you. Thank you very much, Miss Gansenia. Our first speaker is Mr. Ronald Mascareñas, the former president of Bounty Agro, make that Bounty Agro Ventures and Chooks to Go. His journey from humble beginnings to remarkable success is truly inspiring. Once again, let's welcome Mr. Mascareñas with a big round of applause. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina, maaga ako dito, mga alas 4 pa lang. So lumabas muna ako. May mga taga-barangay. Marami pa lang nagreklamo. Saan si Sir Buddy? Marami ay nagreklamo sa barangay na discriminatory daw yung registration. So sabi ko, ano ang reklamo? Ang pinapapasok lang daw, puro magagandang lalaki at magagandang babae. Kaya, Buddy, wag naman discriminatory. Hinati ko yung toko. Ang sabi kanina, guguluhan ako, Sir Buddy. Ang unang sabi ni Sofia, I have 10 minutes. Sabi ng staff niyo, I have 5 minutes. So, confirm ko sa'yo, I have 10 minutes. So, yung first 5 minutes, I will talk about yung naging karanasan ko dito sa pagmamanok. And the second part, the next 5 minutes, is about my advocacy. Okay, yung una, ang background ko, nag-aral ako ng agriculture sa UP Los Baños. 1978 to 1982. Nung araw, ang tingin nila pag nag-aral ka ng agriculture, kawawa naman, ano ang magiging kabuhayan nito? But yun ang aking passion, yun ang gusto kong gawin sa buhay ko. So, I studied agriculture, nag-major ako ng animal science, nag-specialize ako ng poultry production. So, maswerte ako dahil nung 1982, pagka-graduate ko, nabili ng Ayala Corporation ang Pure Foods. And that year, gusto nila umpisa ng pumasok sa agribusiness. So I was part of the pioneering team. Then after 19 years, binenta ng Ayala ang Pure Foods sa San Miguel. By that time, I was senior vice president ng Pure Foods. I was head of the poultry business, food service, at ako ang presidente ng Smokies fast food chain. And then, a friend in the industry offered me to finance a new poultry company, the Cheng family. So, inumpisahan namin yung Bounty Agro Ventures. So, in 2 years, we were nationwide. So, from nothing, we became the second largest poultry integrator in the country.
So isipin ninyo, nung umalis ako, no, kari-retire ko lang nung huling buwan. I built the business. Iniwanan ko, ang annual revenues namin is already 22 billion pesos. Inumpisahan namin sa zero yan. So siguro isipin ninyo, marami sa mga ka-agribusiness natin, napakalaking kapital ang kailangan. Sasabihin ko sa inyo, marami kaming breeder farm sa buong Pilipinas. Marami kaming feed mill. Maraming hatchery sa buong Pilipinas. Processing plants. We have a fleet of cars, trucks, refrigerated trucks sa buong Pilipinas. Basta sabihin ko sa inyo, we don't own any of those assets. Those were all investments of local entrepreneurs. Kahit isang truck, wala kaming pagmamayari. Kahit isang farm, wala kaming pagmamayari. So ang puhunan sa poultry integration na to ay yung dunong, yung naging karanasan ko. For 19 years sa Pure Foods, inaral ko lahat yan. Una, the experience, yung dunong sa industriya. At pangalawa, yung tiwala ng business community. Napaka-importanting bagay. Yung dunong at yung ating reputasyon. Habang tayo nag-uumpisa, huwag nating sirain yan. Pangalagaan natin. Sinasabi ko nga, guard your reputation like a glass. Because a glass that is broken can never be mended. So huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nawala naman akong kapital, maliit ang kapital ko. Kung merong kang alam, merong magtitiwala, mag-i-invest sa negosyo ninyo. At yung last na lang, the main reason why I'm here is because to talk of yung advocacy ko about the very close to my heart. And I want to share with you. Ako senior citizen na, and over the years, nakita ko to. Kung gaano ka-importante yung pagmamahal natin sa bayan. No? And I would like to share briefly yung kwento ng South Korea. Noong 1997, ang South Korea was already the 8th largest economy sa buong mundo. But nagkaroon ng Asian financial crisis. Halos bumagsak. No? Almost bangkarote ang South Korea. Nakiusap ang head of state ng South Korea kung gaano kalaki ang problema nila. Nagresponde ang mga citizens. Pumila sa mga government donation centers. No? Family heirlooms, dinonate nila, pati wedding rings nila, dinonate sa gobyerno. So it was a remarkable story of recovery. In 2 years, naka-recover kaagad ang South Korea. Tayo ba? Ito-donate ba natin yung ating relo na gold? Yung ating wedding ring sa gobyerno? But the Koreans did that. Why? Because they love their country. Sobra ang pagmamahal ng South Koreans sa kanilang bansa. Yung nangyari sa South Korea can also happen to the Philippines. Ngayon, kung hindi natin matutunan na mahalin ang ating bayan, kaawa-awa ang ating bayang Pilipinas. Kaya my last few years dito sa kumpanya na pinagtrabahuan ko, I always advocated. Kaya kay chance anak ko nakarating. If they invite me, ang request ko lang, let me talk about my advocacy. No? Halimbawa, maraming sa mga kumpanya mayroong corporate social responsibility. At ikukwento ko lang, saan ba nanggaling ang konsepto ng corporate social responsibility? Nanggaling po yan sa mayayamang bansa. With the realization na kahit yung pinakamayayamang bansa sa buong mundo, hindi kayang gampanan ng gobyerno ang pangangailangan, lahat ng pangangailangan ng mamamayan. Meron at merong kulang.
So it is the moral responsibility ng mga negosyong lumaki na punuan yung pagkukulang ng gobyerno. Kung anong kaya. Example ko, nung pandemic, biglang nag-announce ng lockdown. Wala naman sa intensyon ng gobyerno na yung mga sundalo at pulis gutumin na nagmaman ng checkpoint. But ang katotohanan, nagugutom sila. Dahil sarado lahat ng tindahan. So nung pandemic, lahat ng tindahan namin, binuksan namin, nagdi-deliver kami sa lahat ng checkpoint sa buong Pilipinas ng lechong manok. Until such time na ma-organize ng gobyerno saan sila kukuha ng pagkain. At ang isang ka-afford namin dahil naglilitsong kami ng manok. But tayong lahat, meron at meron tayong magagawa kung ano man ang kakulangan ng gobyerno kaysa magreklamo tayo. Now, ang classic example ko, yung driver ko sa kumpanya dati. Taga Padre Garcia, nakatira sa Batangas. So, sa bukid, so pumunta ako minsan sa bahay nila. Bako-bako ang kalsada. Pero pagpasok ko doon sa kalsada kung saan yung bahay nila, napakapatag ng kalsada. So sabi ko kay Jun, bakit kakaiba ang kalsada ninyo? Walang bako-bako. Halos parang sementado. Sabi niya, boss, every quarter nagbibigay kayo ng incentive sa amin. Ilang taon na rin naman kayo nagbibigay ng incentive. Tuwing nakakatanggap po, boss, ako ng incentive, bumibili ako ng isang sakong simyento. Yung isang sakong simyento na yan, pinagtutulong-tulungan naming magkakapitbahay. Sabi niya, boss, ilang taon na naman kayong nagbibigay ng incentive. Kaya halos patag na yung kalsada namin. Yung nagawa ni June, kaya din natin gawing lahat. Salamat po. Next, we're excited to hear from Mr. Guido Bagsik, the owner of Kid Bagsik Rice Mill. From a small rice farmer to the largest rice mill owner in the Philippines, his story is nothing short of remarkable. Let's give another round of applause to Mr. Bagsik. Sa mga natatanging panauhin sa sektor ng business at ganoon din sa agrikultura. Kay Mr. Buddy Gansenya at ang kanyang pamilya, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ginoong Guido Chavez Bagsik, taga Calapan City, Oriental Mindoro. Bilang mag-aaral po noon, ako ay nangarap na maging isang inyero. At kalansabay noon, nangarap din ang aking mga magulang na magtayo ng isang grocery at umunlad dito at dadagdagan pa ng palay trading. Sa hinaba-haba ng panahon, ako'y nakatapos ng high school. Ngunit talaga yatang talaga na ako bilang magsasaka. Napabalik ako sa bukid sa Nauhan, Barangay San Nicolas. Ang tanong ko sa aking sarili, kaya ko kaya ito? May isang hektaryang at kalahating bukid, may isang kalabaw at gamit, ni walang puhunan. Naging hamon para sa akin ang bagay na ito. Paano ko paunladin ang larangan ng pagsasaka? Naging hamon ito para aking suungin kung paano harapin ang lahat. Nag-asawa pa noong panahon, Marso 6, 1974, para mayroong gumabay at maging inspirasyon ko sa buhay. At patuloy ko sa kabila ng kakulangan ng makinarya at teknolohiya. Ginawa ko ang lahat at nandun pa ang magandang programa ng ating gobyerno Masagana 99. Doon nagkaroon ng kasagutan ang kakulangan ko sa pambili ng inputs. At doon ako nagkaroon ng mga puhunan. Nakabili ako ng hand tractor, nakabili ako ng traktora, hanggang sa dumating ang punto na yung lupa kong sinasaka na 25% ayon sa lupa ang naging pag-aari ko na. Sa patuloy na pag-aaral, sa patuloy na pagsusumikap, nagkaroon ako ng dagdag na kabuhayan, ang pag-jeep. Dangan nga lang at dumating ang pagkakataon na may mga pagsubok sa buhay.
December 26, 1981 ay nagkaroon ng malaking kalamidad na sira ang aming mga pananim. Tanging ang bahay laan na iilan, kasama ng akin doon ang natira. Pero ganyan talaga ang buhay. Kung paano kung mapapatunayan ang bagay na agrikultura ay kaya natin paunlarin. Sa pagpapatuloy na yon, ako'y nagsumikap at nakabili ako ng sariling jeep. Sa pagbili ko ng sariling jeep ay nandiyan ang mga kasama ko sa buhay. Mga kapitbahay na nag-aalok ng lupa at lahat ng mga bagay. Hanggang sa dumating ang punto ng aking sasakyan, taong 1994 ay naging 4 na at naging 6 pa. At ang aking lupa noon naging 33 pa. Sa pagpapatuloy ng buhay, nagkaroon ako ng gilingan na sa takin na ang ginigiling ay pagkain, pero nilahukan ko pa ng negosyo. At ito ay nagtagumpay. Sa pagdami ng aking mga suki na nagbibili at nagtitiwala sa akin, minabuti ko ang pagtulong ang aking may bahay. At dinala namin ito sa malalaking gilingan. At nagtagumpay naman ito. Ipagpatuloy namin ito hanggang 2005. Pero may mga kalamidad na nangyayari sa aming buhay. Yung probinsya ng Oriental Mindoro ay nagkaroon ng baha at malawakang pagkagiba ng aming mga sakahan. Ganon din ang aming binilupa. Ibig ko sumuko. Pero kung paano ko patutunayan sa mga naniniwala sa akin na kaya natin ito. Kaya pagpatuloy namin ang bagay kung paano namin mabot ang mga pangyayaring ito. Nanirahan kami sa Calapan City dahil sa nandun nag-aaral ang aking mga anak. Nangupahan kami at sa kabila ng lahat, nakabili ng lote at nakapagpatayo ng bahay, hindi lang sa magandang subdivision, kundi katabi pa ng bahay na kasalukuyang congressman ng First District ng Calapan. Sa patuloy na pagsusumikap, nakapagpatayo ako ng piggery sa Taysan, Batangas, lupang sinilangan ng aking may bahay. Nandun din ang mga plano namin sa buhay na magkaroon ng isang gilingan na sarili. Nakabili kami ng 1 hektarya at kalahati at ito ay aming utay-utay na tinambakan sa pamagitan ng pagbili ng 2 tinwheeler at 1 loader. Hindi naglipat taon, nagkaroon na naman ng kalamidad. Binaha yung aming mga nakabodega sa iba't ibang gilingan ay binaha. Almost 5 milyon ang aming nalugi. Kaya kinausap ako ng may bahay na kung maaari kami ay magpundasyon na ng isang bodega at ito namin natuloy. Sa kagustuhan naming matapos na ito, may bahay kami sa Manila, napilitan kaming ibenta, pero nakakalungkot, nag-iiyakan ng mga bata at kasalukuyan pa sila nag-aaral. Pero nung nag-ooperate na ito, noong October 2006, nakita niya ang ganda ng buhay. Talagang walang hanggan doon ang biyayang pinagkalob sa amin dala ng aming pagsisikap. At nakita nila at natuwa naman sila. Nagkaroon kami ng maraming sasakyan na tinwheeler na pan-deliver sa iba't ibang lugar dito sa Central Luzon. Nagkaroon din kami ng mga lupa na humigit kumulang na 200 hektarya. Sa aming pagsisikap, hindi ko sukat akalain na abutin namin ang mga pangarap na ang lupang 1 hectare at 1.5 hectares ay kaya pa rin naming abutin ang mga bagay na ito. Nakabili ako ng isang modernong gilingan, hindi lang 1, 2, 3. At ganoon din ang mga mechanization. Nakabili ako ng mga traktora, 7. Nakabili na ako ng harvester. At ako ang kauna-unahan sa Oriental Mindoro. Nakabili ako ng transplanter, lahat ng gamit sa pagsasaka para mapaunlad ito. Nakaroon din ako ng drone at ngayon magpapadalwa na. Nakabili din ako ng isang modernong dryer at direkta kami sa Taiwan at ito ang capacity nito ay 6,000. Isang moderno at kaagapay ng aming pagsasaka. Mahalin natin at huwag tayong panghinaan ng loob na hindi kung tayo walang puhunan, wala tayong lupang sinasaka. Kung tayo man ay may lupang sinasaka at hindi atin mangyayari sa ating pagsisikap, magiging atin to. Maabot natin ang mga pangarap natin sa buhay. Kaya bilang magsasaka,
kinararangal ko ako maging magsasaka. At ako'y nagpapasalamat sa buong Panginoon na kami ginabayan para maabot ang bagay na ito. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Bagsik. Let's give him another round of applause. Our next speaker is Mr. William Tiu Lim, founder of Mega Sardines and chairman of Mega Prime Foods. Known for its cutting-edge technology and innovation, Mega Prime Foods has become the top sardines brand in the Philippines. Let's give a warm welcome to Mr. Lim. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Kanina naglalakad ako dyan. At unang tanong ko sa mga tao, ano bang sardinas ninyo? Pag hindi nakukuha, eto, Mega Sardines. Nakakatuwa na, nakakataba ng puso. At maraming salamat, buddy, sa invite. Napaparami din ang ng mga followers ng Mega Sardines. Maraming salamat. Now it's time to give back sa mga consumer, sa mga followers, at sharing. Kasi ako, retired na ako. But we need to share. We need to give back sa mga entrepreneur, mga baguhan. Kanina may nakausap sa Agri, nalugi. Oh. Papayag ba tayo last 5 minutes kagad sa akin? Hindi ba 5 oras dito? Sige, magmamadali tayo niyan. Pero it's good to be sharing kasi what we have experienced, what we have gone through, maraming problema, maraming disgrasya, at of course, may kunting reward din. We are just a fishing company when we started. Mangingisda kami at kami nagsusupply din sa mga canners. So kakasupply, nagtataka kami, bakit ayaw kumuha ng canners, mga branded, na magaganda isda? Bakit gusto niya segunda? Bakit gusto niya tercera? Kasi mas mura. So sabi niya, magbenta muna sa market. Yung natitira na hindi mabili, kami nabibili. So second and third class. Kaya sabi ng asawa ko, pambihira pala ito. Kaya pala yung sardina sa Pilipinas dati, malansa. Tama ba yun? Malansa. Kaya when we are selling to the local canners, tuloy-tuloy, dumadami. Kung kailan dumadaming isda, bumabaksak ang presyo. So ano mangyari niyan? Baka hindi kami tumagal at mga canners lang ang bubuhay. So anong kailangan sharing dyan? May negosyo ka, pabuhayin mo iba. Kung mananatili ikaw mag-isa, wala na magsusupply sa inyo kasi hindi sila kikita. So, ganun ang train of thought na kung lalabanan natin mga canners, anong gagawin natin? Kami, may fishing kami. So, kailangan pinakasariwang isda, lagay natin sa sardina, sa lata. Para hindi mako-complain mga consumer, malansang sardinas mo. Alam mo, during one of those times wherein nagtayo na kami ng kaning, 2,000, sige, gawa kami ng gawa sardinas at naki-impact na dun sa warehouse. Bakit? Mahina ang offtake. Kasi karamihan mga negosyante, pag sinasabi may production, mabebenta kagad. Production is just one steps. Anong susunod yan? Kailangan ibenta mo. Pag hindi mabenta, anong gagawin mo? You have to do marketing, you have to do sales, ikaw mag-deliver, ikaw mag-pick up, so on so forth, ikaw ang gagawa yan. Kasi
during the first 10 years, mahirap talaga. Bakit sinasabi ko mahirap? Isang kotse ko lang nun. 10 taon ko ginamit. Hindi, kaya ko mag-afford ng bumili ng ibang sasakyan, pero hindi, tinitipid ko yan. Kasi yung puunan, pag bagong start, limited. Tama ba? Kaya kailan mag-ipon at magtipid. Kung kaya mo gawin at hindi ka mag-hire ng tao, tipirin mo yan. Kasi yun ang PC mo. Kung sakali may problema, madali mo kunin. Ilang minuto na ako. Kasi 2 oras pa ito eh. Buddy, okay ba yan? Baka umabot tayo ng alas 12 rito. Pero anyway, yung point dyan is, tipid kailangan. At, yun nga, anong challenges ba inabutan ko? Yung pangatlong anak ko, nung pinaanak, wala akong pangbayad ng hospital. Ganong kahirap sa fishing. Nag-utang pa ako doon sa nanay ko para makabayad. Pero yun nga, it's a challenge to be an entrepreneur. Pero, pag pinagtyagaan mo at pinaluhan mo, long term, may focus, magwawagi ka. Pero that's just one part. Yung pinaka-challenges sa amin is, during one of the typhoon, that was way back to 1987, we have 4 vessels na, 3 nasa labas at 1 nasa Manila ginagawa. Nung parating ang bagyo, tumawag na kami sa radio, magtago na kayo sa sa Masbate at tatarget doon ang ang bagyo. So ginawa namin, nagtago, pero nung bagyo, nagbagong direction, westward, tinamaan kami. Tatlong catcher, lumubog. So ano nangyari? Isa na natitira sa Manila, ginagawa pa. So, during that time, sabi ko, wala na akong magagawa. It's God will na tinamaan tayo. So, baka siguro, senyas na, kailan magsara na tayo ng negosyo. Pero, nung kinakausap ko yung mga tao, at sinasabi nila, Boss, pag sinara mo, anong gagawin namin? Wala kaming hanap buhay. Sabi ko, anong gagawin natin? Kasi wala naman tayo pang-akyat ng iba. Kaya sabi na, Boss, sige, tuloy natin. Susuportahan ka namin. Tama rin sinasabi ni Ronald, reputations. Kami, kung wala kami reputations, yung bangko, hindi na kami pautangin. So from there, yung 3 catchers na lumubog, handa namin nakuha with the operations of the other one. 1 year, nakuha namin sa pangalawa, pangatlo, after 3 years. With the support coming from our suppliers, because we have a reputation na magandang dealing with them. So kaya nga reputation is what transpired na tutulungan ka ng mga supplier mo, tutulungan ka ng mga bangko. Kasi yun ang sinasabi niya, you have that capability, they have the trust for you to pay back. Malaking bagay sa akin yan. At yun ang sinasabi rin natin na sa negosyo, meron tayo supplier, kailan bayaran natin on time para at least mas malaki pa mautangan natin. Kasi palaki. Pero kung masira na tayo sa isa, lalaki pa ba yan? Hindi na. Okay, going back to the journey, alam mo, 2000 nag-umpisa kami ng sardinas, kaning. 2005, bago yan, 26 brands. Kami ang pinaka-26. So, ano nangyari nan? 26, papkasok, hirap na hirap. Pero over time, umaakit kami. Pero, pinakamahirap yan is, tumatawag ng mga supermarket. Kasi kala ng tao, no? Pag ginawa mo na, police mo na sa supermarket, okay na yan. Hindi pa yan. Kasi pag place mo, pag hindi tumatakbo, anong mangyari? Tatanggalin ka rin. Placement of supermarket is just there para at least mag-display. So it's upon your marketing, your sales,
Paano yung off-take? Kailangan sa supermarket, pag walang galaw, hindi sila kumikita, papalitan ka rin. So at that time, may sabi na kailangan ng may marketing plan, may action, kasi kung hindi, tatanggalin na kami. So yung mga anak ko, sabi na, okay, let's budget mga 30 million para at least let's go advertising. Okay ngayon, pero nga, katulad sinasabi na perception ng tao, sardinas, malansa. During that time, tama-tama, lumabas ang Murami. Sinong artista sa Murami? Cesar Montano. Very good. Nilapitan namin. Cesar, paki-advertise mo, tulungan mo kami rito. Time's up na raw eh. Anong gagawin natin? Tapusin ko lang kwento Mga 1 oras na lang yan. Nung sinasabi ni Cesar, alam mo, sardinas, malansa yan. Baka mapahiya ko sa kaibigan ko pag in-endorse ko. Kasi pag sinubukan niya, malansa, kakansyawin ako. Sabi ko, Cesar, nakita mo tatak nito? Tatak from catching to canning, yung logo. Because we are fishing and we are doing canning. So, from catching to canning. Tatak barko, tatak sariwa. Binigay ko sample. Sinabi ko, Cesar, sige, subukan mo lang. Kung malansa, okay, wala tayong problema dyan. So, after one day, the next day, tinawagan ko, Sir, tinesting mo ba? Ang unang tanong, anong ginawa ninyo na hindi malansa? Yan ang unang tanong. Sabi ko nga sa artista, babayaran ka na, ang dami pa ninyo tinatanong. Pero yung image, kailangan magandang image. So nung na-testing niya at nagustuhan niya, sabi ko, Cesar, okay na ba tayo? Sika pumayag. Because our sardines, we use fresh fish para hindi maging malansa at hindi maging makati. Okay? So yun ang sinasabi namin na if you want to do a product, it has to be unique selling propositions na nakakaiba. Kasi kung parehas lang, presyo lang paglalaban ninyo, wala kang laban. So to those new entrepreneurs coming in, mag-isip kayo, huwag lang palagi sa presyo. Ano maiibang product mo? We are known for our innovations. Palagi tinitweet namin para agis, paano magiging ma-overcome natin yung mga kalaban na 50, 60 years old brand na kaya natin labanan. Pero kung pare-parehas ang presyo, wala tayong laban dyan kasi mas mahabang PC nila kaysa sa atin. So, tandaan nyo, isipin ninyo, anong gagawin ninyo para maiba. Pag naiba, kaya ng presyo i-adjust. Okay? So, yun ang tip ko lang sa inyo na medyo, pero tandaan ninyo, hindi na pwede isa lang innovations. Anong susunod innovations? Yung mga dating branded. Bakit hindi nung bigyan ng consumer ng easy open? Para sa consumer, para hindi na kailangang aberlata. Number 1 na kami. Bakit kailangan pa? Nagagastos pa kami na 1 peso, 150. Hindi nila sabi hindi kailangan. Sabi ko, kung hindi nyo kailangan, okay, kami na mag-iisip kung paano natin mapapasok ang easy open para sa consumer. Anong ginagawa namin? Unique selling proposition. Maiba kami, easy open na kami. Tandaan niyo, nung in-apply namin ng easy open, from number 5 positions, naging straight number 1. Pero, kaya nga dapat diskarte ninyo. Gusto ninyo number 1, gagawa kayo ng paraan. Hindi pwede uupo lang kayo at presyo lang pag-usapan ninyo. Do something different. Now, we are number 1 since 2015. Lalong mahirap pala. Kasi kung number 1 ka na, akala mo wala ka nang gagawin. No. Number 1 ka na, iisipin mo, paano hindi ako abutan ng ibang kalaban? Mag-iisip ka na mag-iisip. Kasi kung hindi, aabutan ka.
So anong ginawa namin? We would like to help the consumer with the lithograph cans. Nakita mo na lithograph? Parang nakapintura na, hindi paper label. Ordinary is paper, papel. Pag medyo napasa, wala nang label. Lithograph, sa Asian countries, karamihan lithograph na. Pilipinas lang, hindi naglilithograph. Bakit? Number 1 na sila eh. Bakit kailangan gumastos pa? Kami, we introduced the lithograph, pero kinausap namin local canners, pagawa mo naman kami. Ang sagot dyan is, eto, kailangan dagdag mo, 150. Ang laki naman diferensya niyan. Pero, again, as an entrepreneur, ayaw sa local. Anong gagawin ninyo? Uupo na lang kayo kung paano gagawin? Outside the box, mag-isip ka. Ayaw dito, sige, sino ba pwede natin hanapin para magbigay sa atin ng lithograph? Kakatanong-tanong sa iba-ibang canners? Wala. Anong gagawin natin? Tayo na gumawa ng canning. Tayo na gumawa ng can, lata natin para lithograph at pati puti ang sa loob para malinis tingnan. Wala sa ibang sardinas yan. At kami, because of what we want the consumer to have, magandang lithograph can, puti ang laman, at magiging hygienic. So that's what we did. And hopefully, sana, sa suporta ninyo, magiging number 1 kami tuloy-tuloy na walang kalaban. Again, salamat kay Buddy at pumunta sa Laod, which is an experience. So for those who want to go to the fishing sa Zamboanga, mag-register kayo kay Buddy. Problema, tatanong natin kung ma-approvean papuntang Zamboanga. Kung hindi Zamboanga, Basilan na lang kayo. Okay? So again, to those entrepreneur, those who have failed, try again, pero on the smaller scale. Madali kayo mag-scale up kung meron na kayong volume. Mahirap na sabihin, mag-scale up na kayo na wala pa kayong sales, wala pa kayong outlet, mabubulunan kayo. So, dahan-dahan lang para at least sigurado. Pero the only way for you to reduce your price is scale up. Kami, may 3 planta na kami ngayon. Dati 1 lang, naging 2, naging 3. Because scaling. Kami, pag easy open, pag hindi kami total plant, hindi namin kaya. Kasi yung presyo, from 500,000 pieces to 20 million pieces ang presyo. 30% baksak kagad ang presyo. Ganon din. We are doing our can, at least 30% din ang savings namin. And we don't have to increase the price. Pinapasa namin sa consumer para at least mananatili na suporta sa mega at always magiging number 1. So, ganun ang thinking. Hindi sa pataas ng pataas ang presyo. Tulungan natin consumer para at least we increase our production by on a bigger scale, large purchase, mas maganda lalabas ang per unit cost. So, ganun ang kailangan pag-isip. It's a step by step at meron talaga process yan. I'm open for mga coaching. By 24, we'll be having a Go Negosyo coaching session with OPM. So, we'll be there. I hope that we can be of help. And also, isang bagay pala, gusto ko i-share lang sa inyo. Sa mga entrepreneur nandyan, join PhilCodex, Philippine Export Confederations. Philippine Food and Export Confederations. Kasi yun ang isang organization sa kasama kayo dyan, meron tayong seminar, meron tayong problema doon sa FDA, nakakatulong ang associations. So at least kung nakasama kayo doon, lahat ng info makukuha ninyo. At networking, kayang-kaya pa rin ninyo yan. Okay, I hope
Sana, kaya sinasabi ko sa mga entrepreneur nandito, sana with this one, may makaka-pick up din kayo para at least hindi masayang ang oras ninyo. With this, I would like to end my and buddy, again, thank you for invite. Salamat at have a good night. Thank you very much, Mr. Lim. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.